So, why do we settle for a copy-paste na theologizing, no? Sabihin, yung mga hinihiram o kinokopya lang natin yung mga pagninilay, mga reflections patungkol sa Bible, mga understanding patungkol kay Jesus from other contexts, no? And from other regions of the world, no? So, maraming reason bakit natin ginagawa yon, no? Maybe is convenience, no? Mas madali kasi yun, no? Kasi ready-made na, available na. And also there are efforts by people from this context that they really offer it to the rest of the world, no? Minsan nga lang, hindi lang basta offer for us to learn. They even prescribe it that it is something that it is this something that we need to adapt because it is the correct, is the right or the better way of doing theology, no? So another reason bakit aside from convenience is siguro nandun kaakibat nung nabanggit ko, siguro nandun yung blurred notion or parang nako-conflate yung theology dun sa gospel itself, no? Of course, there is an original gospel and we know na yung gospel na yon is the gospel na pinoroklama, itinuro ng Panginoong Jesus, no? At siya din namang ipinasa ng mga apostol, ano? But the reflection on the gospel at kung paano ito paano i-engage yung iba't ibang buhay ng mga tao, paano dapat magta-transform yung kanilang konteksto because the gospel has landed on their soil, yun yung magbabago, no? At yun yung tiyatawag natin na theology, no? So, wala kang bagamat masasabi mo na may original gospel, it is hard to say that there's an original theology, no? Siguro original in the sense na may naunang mga theologizing, no? Kasi sa kasaysayan sila yung mas naunang nabuhay na mga tagasunod ni Jesus, no? And they reflected deeply what this gospel that Jesus proclaimed, what this means to their lives, no? So they develop this body of reflection which we call as theology, no? Pero yung mga nauna, hindi naman ibig sabihin din that should also be the final form of theology. Mahalaga that we learn from the earlier versions of theologizing, no? And make sure that we get the wisdom behind why they designed it this way or how they did it, no? So that it could inform paano naman natin gagawin yan sa panahon natin ngayon, no? So, pero pag na-conflate mo yung gospel with the theology, parang iisipin mo dapat meron lang isang original na theology at doon tayo lahat babalik, no? So, yun yung isang unfortunate kapag na-conflate yung dalawang bagay na yon, which is not necessarily the case, ano? And ang task ng theologizing, magbabago siya, no? Sa bawat panahon and hindi lang sa bawat panahon, sa bawat lugar kung saan itatanim, tutubo at yayabong yung mensahe ng Panginoong Jesus, no? Yung tinatawag natin na mabuting balita o yung gospel, no? So, may pangatlo pang reason kung bakit laganap yung copy-paste sa theologizing. And maybe the word for that is sabihin nating colonial mentality, no? Ibig sabihin nun, nagdi-defer tayo dun sa mga tao na unang nagpakilala o nagdala sa atin ng Kristyanismo. At iniisip natin, the way they understand the gospel is the way the gospel should be understood for all time and by all people, ano? Ang namimiss lang nating isipin minsan is that even yung theology na dala-dala nila, that is also a form of
context-based or context-rooted na theologizing. Ibig sabihin, dinisenyo o kinonstruct yung theology na yon for their own particular context and answering their own particular questions. Ano? So kung sila, they can construct a theology this way, so isipin din natin, why can't we, if we have our own set of questions, no, our own set of concerns that the gospel needs to engage, why won't we also endeavor na mag-develop din at mag-design ng theologizing na masasabi nating sakto o lapat sa pangangailangan natin.